Mapaparos Part 1 of the story. Ako si Vince, varsity player ng isang prestihiyosong paaralan sa Maynila. Sa kabila ng mga tagumpay sa basketball, palaging may kulang sa akin. Parang may hinahanap ang puso ko na hindi ko maipaliwanag. Tuwing tag-ulan, madalas akong naglalakad sa kampus. Hinahayaan ng ulan na bumagsak sa aking mga balikat. Para bang sa bawat patak, may nararamdamang kaunting kapayapaan sa loob ko. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi, nakita ko si Dan sa kabilang bahagi ng kalye. Siya ang leader ng student council sa kalapit na eskwela. Isang taong kilala sa kanyang talino at pagkakaroon ng prinsipyo. Hindi ko maiwasang mapansin kung paano niya hinaharap ang buhay sa kabila ng mga responsibilidad. Palaging may determinasyon sa kanyang mga mata na nag-uudyok sa akin na mas kilalanin siya. Nang araw na iyon, bumuhos ang matinding ulan. Sa gitna ng pagbagsak ng mga patak, nagtagpo ang aming mga mata. May kung anong kakaiba sa kanyang tingin, parang may lihim na mensahe na nais ipahatid. Nagpatuloy ako sa paglakad, ngunit hindi maalis sa isip ko ang tanong na bumabalot sa akin. Ano ang kanyang iniisip? Nang makarating ako sa isang lumang bus stop, bigla akong nakaramdam ng pagkakaroon ng ibang tao sa aking paligid. Paglingon ko, naroon si Dan, nakasilong sa parehong bubong. "Hindi ko inaasahan na makikita kita dito," sabi niya. Ang boses niya ay may halong pagkabahala at kuryosidad. "Mukhang malakas ang ulan, ano?" Tumango ako. Hindi alam kung paano sasagot. Ang kanyang presensya ay tila isang magaan na hamog na bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila ng mahinahong damdamin, naroon ang misteryo. Sa ilalim ng bubong na iyon, tila isang bagong mundo ang bumukas para sa aming dalawa. "Kumusta ang eskwela?" tanong ko. Sinusubukang itago ang aking pag-aalinlangan. Ngumiti siya, isang ngiti na may kasamang lihim. "Mahirap, pero kaya naman," sagot niya. "Marami kaming proyekto ngayon, pero masaya naman." Habang nag-uusap kami, napansin ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagiging mahigpit, naging malambot at magiliw. Para bang sa mga sandaling iyon, may koneksyon na nabuo sa pagitan namin, kahit pa magkaibang mundo ang aming ginagalawan. Ngunit sa kabila ng mga damdaming iyon, may nararamdaman akong panganib, parang may babalang nagbabadya. Biglang bumuhos ang ulan ng mas malakas, at napilitan kaming maglakad na magkasama papunta sa isang kalapit na tindahan para bumili ng payong. Sa loob ng tindahan, habang naghihintay kami sa pila, napansin ko ang isang kakaibang senaryo. May lalaking palihim na nakatingin sa amin, tila nagmamasid sa bawat galaw namin. Lumapit siya sa amin, at tila ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat. "Mukhang magkaibigan kayo," sabi niya. Ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng kasamaan. "Sana'y hindi kayo nagpaplano ng kung ano." Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin, pero ang pagkakatingin ni Dan sa akin ay sapat na upang maramdaman ko ang tensyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-iiba ng daloy ng kwento. Mula sa simpleng tag-ulan, naging tagpo ito ng misteryo at pag-iingat. Sa likod ng bawat patak ng ulan, may lihim na nagtatago, at kami ni Dan ay nasa gitna ng lahat ng iyon. Ang ulan ay tila hindi na tumitigil. Parang may sariling buhay ito na nakikipaglaro sa aming mga damdamin. Sa tuwing babagsak ang mga patak sa lupa, para bang nagiging mas malalim ang bawat hakbang ko patungo sa isang hindi ko pa natutukoy na destinasyon. Noong una, akala ko'y simpleng pagkakaibigan lamang ito. Pero habang tumatagal, mas nagiging komplikado ang lahat. Si Dan, ang student leader ng paaralang katabi ng amin, ay naging bahagi ng buhay ko sa isang di inaasahang paraan.
Sa tuwing magkikita kami sa ilalim ng mga puno sa likod ng eskwela, palagi kong nararamdaman ang kakaibang kilig. Hindi ko alam kung dahil ba sa malamig na hangin o dahil sa presensya ni Dan, pero ang bawat sandali sa pagitan ng aming mga pag-uusap ay tila isang mundong hiwalay sa realidad. Isang Martes ng hapon, habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain sa eskwela, naglakad ako patungo sa aming tagpuan. Ang mga patak ng ulan ay mas malakas kaysa dati, at ang lamig nito ay tumatago sa aking balat. Sa likod ng lumang puno, naramdaman ko ang pamilyar na init ng presensya ni Dan. "Vince, nagdadala ka ba ng payong?" Tanong niya habang nakangiti. Pilit na hindi pinapansin ng malamig na hangin na nagmumula sa ulan. "Alam mo namang hindi ko ugali ang magdala ng payong," sagot ko habang tumatawa. "Kaya nga nandito ako para sa iyo, hindi ba?" Nagpalitan kami ng tingin, at sa sandaling iyon, parang may nabuo na namang lihim sa pagitan namin. Hindi namin kailangang magsalita ng marami. Sapat na ang mga mata upang malaman ang nararamdaman ng isa't isa. Habang nag-uusap kami, bigla kong napansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Dan. Parang may gustong sabihin na hindi niya maamin. Alam kong hindi ito basta-basta, kaya hinayaan ko siyang magsalita. "Vince," simula niya, habang ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. "May isang bagay akong gustong ipagtapat sa iyo." Tumigil ang mundo sa paligid. Ang mga patak ng ulan ay tila naging musika sa aming paligid. At ang bawat tunog nito ay nagpapaalala sa akin na ang sandaling ito ay mahalaga. "Matagal na kitang sinusubaybayan bago pa man tayo nagkakilala." Pag-amin ni Dan, habang ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin pero may kinalaman ito sa kompetisyon ng mga eskwela. Nagulat ako sa sinabi niya. Ang kompetisyon ng aming mga eskwela ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa taon. Sa bawat laro, sa bawat paligsahan, ang prestihiyo ng aming mga paaralan ay nakataya. Pero paano ito nauugnay sa aming lihim? Hindi ko mawari. "Dati ko nang alam kung paano ka maglaro, Vince." Patuloy ni Dan, habang ang kanyang boses ay tila nagiging mas mabigat. "Sa totoo lang, isa ako sa mga dahilan kung bakit hindi pa tayo nagtatagpo noon." Naguguluhan ako sa kanyang mga sinasabi. Paano siya naging bahagi ng aking nakaraan kung ngayon ko lang siya nakilala? Nagsimula ang kaba sa aking dibdib, at ang mundo sa paligid ay tila nagiging masalimuot. "Bakit?" tanong ko. Pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. "Para sa aming eskwela, kailangan kong malaman ang mga galaw mo, ang taktika mo sa bawat laro," sabi ni Dan, habang mas bumibigat ang kanyang mga salita. Pero hindi ko inaasahan na magkakaroon tayo ng ganitong koneksyon. Ang pag-amin ni Dan ay nagbigay ng kakaibang damdamin sa akin. Parang may bahagi ng puso ko ang nasaktan. Pero hindi ko rin maikakaila ang saya ng kanyang presensya sa buhay ko. Sa kabila ng kanyang pag-amin, hindi ko magawang iwasan ang pagkakaroon ng pag-asa sa aming dalawa. "At ngayon, ano ang balak mong gawin?" tanong ko. Pilit na nilalabanan ang mga emosyon na naglalaban sa aking isip. Hindi sumagot si Dan. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay. At sa sandaling iyon, parang nawala ang mundo sa paligid. Ang mga patak ng ulan ay tila naging tahimik, at ang lamig nito ay napalitan ng init ng kanyang kamay. "Vince, hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito," sabi niya, habang ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Pero sana, kahit papaano, magpatuloy ang kung ano man ang meron tayo." Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Ang mga patak ng ulan ay tila naging simbolo ng aming mga damdamin. Komplikado pero puno ng buhay.
Sa sandaling iyon, alam kong may higit pa sa pagitan namin. Ngunit bago ako makapagsalita, biglang may narinig kaming tawag mula sa di kalayuan. Isang pamilyar na boses, tila nagmamadali. At sa sandaling iyon, alam kong may mas malaking problema na paparating. Ang lihim namin ni Dan ay hindi lamang pala sa pagitan namin. Ang ulan ay patuloy na bumuhos. Ngunit ang bawat patak nito ay tila nagiging mas mabigat sa aking balikat. Sa likod ng mga puno, nagsimula ang isang bagong yugto ng aming kwento. At alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit sa kabila ng lahat, ang presensya ni Dan ay nagbigay ng lakas sa akin. Sa bawat patak ng ulan, may pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asa, may panganib ding nagkukubli. Sa mga nakalipas na linggo, tila bumagal ang pag-ikot ng mundo sa tuwing bumubuhos ang ulan. Ang bawat patak nito ay tila may hatid na lihim na nagbibigay buhay sa kung anumang namamagitan sa amin ni Dan. Sa gitna ng mga abala ko bilang varsity player ng aming eskwela at ang kanyang mga responsibilidad bilang student leader, ang ulan ang naging tanghalan ng aming mga tahimik na pagtatagpo. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagkikita namin noon sa ilalim ng puno ng nara ay magiging simula ng isang masalimuot na kwento. Noon, nagkubli kami mula sa buhos ng ulan. Pareho kaming nagtataka kung paano kami napunta sa parehong lugar. Sa kabila ng aming magkaibang eskwela, tila may kakaibang puwersa na nagtulak sa amin sa iisang direksyon. At mula noon, hindi na kami muling naghiwalay. Si Dan, sa kabila ng kanyang pagiging seryoso at palaging abala sa mga gawain ng kanilang student council, ay nagkaroon ng puwang sa aking puso. Sa bawat pag-uusap namin, sa bawat pagngiti niya, unti-unti kong nakita ang kanyang mundo, ang kanyang mga pangarap, ang mga bagay na mahalaga sa kanya, at ang mga lihim na hindi niya maaring isiwalat sa iba. Sa tuwing bumubuhos ang ulan, palihim kaming nagkikita sa isang lumang gazebo sa likod ng kanilang campus. Doon, nagkukwentuhan kami habang pinapanood ang ulan na tila sumasayaw sa hangin. Ang bawat patak ng ulan ay tila musika na nag-uugnay sa amin. Ang bawat tunog ng kulog ay tila pumapalo sa aming mga puso. Ngunit sa tuwing umuulan, may isang bagay na nagbabadya. Isang misteryo na hindi namin maipaliwanag. Isang gabi, habang kami ay nagkukwentuhan tungkol sa aming mga pangarap, biglang bumukas ang pinto ng gazebo. Isang anino ang lumitaw, naglalakad patungo sa amin. Nagulat kami at mabilis na tumayo. Hindi alam ang gagawin. "Vince, Dan," sabi ng anino. Ang boses nito ay pamilyar, ngunit hindi namin maipaliwanag kung saan namin ito narinig. "Alam kong may lihim kayong itinatago." Nagkatinginan kami ni Dan, parehong naguguluhan at kinakabahan. Sino ang taong ito? Paano niya kami natagpuan? Ang anino ay lumapit, at sa liwanag ng kidlat, nakita namin ang mukha nito. Isang guro mula sa eskwela ni Dan, si Miss Rivera. Isa siya sa mga estrikto sa kanilang campus, kilala sa kanyang pagiging mapanuri at palaging nakabantay sa mga estudyante. "Alam kong hindi kayo dapat magkita." Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay tila bumabaon sa amin. "Ngunit may bagay kayong dapat malaman." Hindi kami makapagsalita. Hindi alam ang isasagot. "Ano ang ibig sabihin ni Miss Rivera? Bakit siya interesado sa aming lihim?" "Ito ay tungkol sa inyong mga eskwela," sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba. "May nangyayari sa likod ng mga pader ng ating mga paaralan. Isang bagay na hindi ninyo alam." Tumigil ang ulan, at sa katahimikan, ang kanyang mga salita ay tila bumabalot sa amin. Sa isang iglap, ang pagkakaibigan namin ni Dan ay tila nagkaroon ng mas malalim na kahulugan.
Ano ang misteryo sa likod ng aming mga eskwela? Bakit kami, sa kabila ng aming magkaibang mundo, ay tila nagkakaroon ng koneksyon? May mga taong hindi sumasang-ayon sa inyong pagkikita. Dagdag ni Ms. Rivera. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alala. Ngunit may mga bagay na hindi nila nauunawaan. Mga bagay na kailangan ninyong tuklasin. Nagkatinginan kami ni Dan, at sa aming mga mata, alam namin na hindi ito ang katapusan. Sa halip, ito ay simula ng isang masalimuot na paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng mga katanungan at mga sagot na hindi namin inaasahan. Mag-ingat kayo! Babala ni Ms. Rivera bago siya umalis. Iniwan kaming naguguluhan, ngunit puno ng determinasyon. Sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang muling pagbuhos ng ulan. Sa bawat patak nito, alam namin na may bagong kabanata na magbubukas. Isang kabanata na puno ng pag-asa, ngunit may dalang panganib. Ano ang lihim sa likod ng aming mga eskwela? Bakit kami ang napili para tuklasin ito? Sa gabing iyon, habang kami ay palihim na umalis sa gazebo, alam namin na hindi na kami pareho. Ang ulan ang naging saksi sa aming pagbabago, sa aming paglalakbay patungo sa hindi tiyak na kinabukasan. At sa kabila ng lahat, sa gitna ng misteryo at panganib, alam ko na sa bawat patak ng ulan, sa bawat pagngiti ni Dan, may pag-asa. Sa bawat kulog, sa bawat kidlat, alam ko na ang aming lihim ay hindi lamang tungkol sa aming pagkakaibigan, kundi tungkol din sa pagtuklas ng mas malalim na katotohanan. Isang katotohanan na mag-uugnay sa aming mga puso, sa kabila ng aming magkaibang mundo. Umuulan nang malakas nang lumabas ako sa gym matapos ang mahabang practice ng basketball. Nasa varsity team ako ng Blue Ridge at nagkataon na may laban kami sa Sabado. Ang tunog ng ulan ang naging musikang nagtatakip sa pagod ko, habang unti-unti kong nararamdaman ng malamig na patak sa aking balat. Nais ko sanang agad umuwi, ngunit may isang bahagi sa akin ang humiling na manatili pa sa lugar na iyon. Parang may inaasahan akong mangyari, kahit hindi ko tiyak kung ano iyon. Sumilong ako sa isang waiting shed malapit sa gate ng eskwelahan. Sa kabila ng kalungkutan ng panahon, alam kong may kakaibang saya sa tuwing bumubuhos ang ulan. Ang mga patak nito'y tila nagbibigay ng bagong simula, isang pag-asa na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, biglang may isang boses na tumawag sa akin mula sa likuran. Vince, tama ba? Tanong ng isang pamilyar na tinig. Paglingon ko, bumungad si Dan, ang student leader mula sa katabing eskwelahan, ang Green Hills Academy. Nakilala ko siya sa ilang mga student conferences na parehong dinaluhan ng aming paaralan. Tahimik, ngunit may determinasyon sa kanyang boses. Palaging may kaalaman sa kanyang sinasabi. Oo, Dan! Tama ka! Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, habang tinutuyo ang basa kong buhok gamit ang aking mga palad. May meeting kami dito kanina. Nais ko sanang makauwi na, pero mukhang pinigilan tayo ng ulan. Sagot niya, sabay ngiti. Nagkatinginan kami ng sandali, tila may bagay na hindi kailangan ng mga salita para ipahayag. Pareho kaming sumilong sa maliit na shed, habang pinagmasdan ang walang tigil na pag-ulan. Sa kabila ng aming magkaibang mundo, isang varsity player at isang student leader, may tila koneksyon sa pagitan naming dalawa na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko akalaing makikita kita dito, sabi ko, pilit na sinisimulan ng usapan. Ganun din ako. Sa dami ng estudyante sa dalawang eskwelahan, bihira ang mga pagkakataon na magtagpo tayong ganito. Tugon niya. Unti-unting nagtuloy ang usapan namin, mula sa kalagayan ng aming mga paaralan hanggang sa mga personal na bagay. Nalaman kong mahilig pala si Dan sa musika, partikular sa pagtugtog ng gitara.
Hindi rin niya maitatago ang pagiging masigasig sa kanyang mga proyekto at advokasya. Sa bawat kwento niya, nararamdaman man ko ang sinseridad sa kanyang mga salita at ang dedikasyon na maglingkod sa kapwa. Habang patuloy ang kwentuhan namin, unti-unting bumalik sa aking isip ang mga alaala ng unang pagkikita namin sa isang student conference. Sa kabila ng pagiging magkaibang tao, magaan ang loob ko sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang may bagong mundo na nabubuksan. Alam mo, Vince, sa dami ng ginagawa natin, minsan nakakalimutan na natin ang mga simpleng bagay na nagbibigay saya. Wika ni Dan habang nakatingin sa malayo. Tama ka. Minsan, masyado tayong abala sa mga responsibilidad at ambisyon. Nakakalimutan natin ang mga bagay na talagang mahalaga. Sagot ko. Nang biglang tumigil ang ulan, pareho kaming natahimik. Parang may hangin na nagdala ng kakaibang enerhiya sa paligid. Nagpaalam na si Dan. At naglakad ako pabalik sa gym para kunin ang mga gamit ko. Pero bago siya tuluyang nawala sa paningin ko, bigla siyang lumiko pabalik. Vince, may isa pa akong sasabihin. Aniya, na mukhang nag-aalangan. Anong meron? Tanong ko. Nagtataka sa bigla niyang pagbabalik. Alam mo ba yung tungkol sa proyekto ng Green Hills para sa mga estudyanteng nangangailangan ng scholarship? Oo, narinig ko na yon. Bakit? May kakaibang nangyayari. Hindi ko maipaliwanag ngayon, pero kailangan ko ng tulong mo. Baka may kinalaman ng Blue Ridge dito. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na may kinalaman ng eskwelahan namin sa isang proyekto na para lamang sa Green Hills? Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit sa tono ng kanyang boses, ramdam ko ang bigat ng kanyang problema. Paano kita matutulungan? Tanong ko, handang makinig sa kanyang kwento. Magkita tayo bukas, sa parehong oras at lugar. May mga bagay na kailangan mong malaman. Hindi ito simpleng eskwelahan lang. May mas malalim na dahilan kung bakit tayo nagtagpo ng ganito. Sagot niya. At sa sandaling iyon, alam kong may mas malalim na misteryo sa likod ng aming pagkikita. Naiwan akong nag-iisip habang siya'y papalayo. Sa isang tag-ulan, nagsimula ang lihim namin. Ngunit sa susunod na pag-usap, alam kong mas marami pang matutuklasan. At sa kabila ng aming magkaibang mundo, tila may isang dahilan kung bakit kami pinagtatagpo. Ang ulan ay tila'y walang kapantay sa pagbuhos sa araw na iyon. Ang mga patak nito ay tila'y nagpapahiwatig ng isang misteryo na unti-unting nabubunyag sa pagitan namin ni Dan. Nakaupo ako sa isang sulok ng maliit na kafe na madalas naming puntahan tuwing ganitong kalakas ang ulan. Nasa tapat ng bintana ang pwesto ko. At sa labas, kitang-kita ko ang mga patak ng ulan na bumabagsak sa kalsada. Sa gitna ng mga patak, ang mga alaala ng mga nakaraang tag-ulan ay bumabalik sa akin. Ang mga ngiti, tawanan, at mga sandaling hindi namin malilimutan. Vince! Tinig na pamilyar na pamilyar. Bumungad sa akin si Dan, basang-basa mula sa ulan, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Grabe, ang lakas ng ulan, pero buti na lang nakarating din ako. Ngumiti ako. Akala ko hindi ka na makakarating. Mukhang mas tahimik dito kapag umuulan, ano? Umupo si Dan sa tapat ko, habang pinupunasan ng kanyang buhok gamit ang dala niyang panyo. Oo nga, pero alam mo, mas gusto ko ito. Walang masyadong tao, mas madali tayong makakapag-usap. Sumandal ako sa upuan. Iniisip kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita sa ilalim ng ulan. Kung tutuusin, dalawang magkaibang mundo ang ginagalawan namin. Ako, isang varsity player mula sa isang sikat na paaralan,
habang si Dan naman ay isang mahusay na student leader sa isang pampublikong paaralan. Ngunit sa kabila ng aming mga pagkakaiba, tila'y may hindi maipaliwanag na puwersa ang patuloy na nag-uugnay sa amin. Naalala mo ba nung unang beses tayong nagkita sa ulan? Tanong ni Dan. Tila'y binabasa ang isip ko. Oo naman, sagot ko habang ngumiti. Hindi ko inakalang ang isang simpleng pagkakita sa ilalim ng payong ay magiging simula ng lahat ng ito. Tumawa siya. Ako rin, noong una. Akala ko'y hindi tayo magkaintindihan dahil sa mga pagkakaiba natin. Pero heto tayo ngayon, binabalikan ang mga alaala. Habang patuloy na dumadaloy ang aming usapan, hindi ko maiwasang mapansin ang tila'y kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Parang may gustong sabihin si Dan, ngunit tila'y nag-aalangan. Nagsimula akong magduda kung ano ba talaga ang nagiging direksyon ng aming samahan. May problema ba? At tanong ko. Pilit na binabasag ang namumuo naming katahimikan. Napabuntong hininga si Dan. Vince, may isang bagay akong kailangan kong sabihin sa'yo. Nabigla ako sa bigat ng kanyang tono. Ano yun? May kinalaman ba ito sa atin? Oo, sagot niya. Tila'y nahihirapan sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Alam kong nag-e-enjoy tayo sa kung ano man ang meron tayo ngayon. Pero may kailangan kang malaman. Naisip ko ang lahat ng posibleng dahilan ng kanyang pag-aalala. Baka may problema sa kanyang paaralan. O kaya'y may hindi maayos na sitwasyon sa kanyang pamilya. Pero hindi ko inasahan ang kanyang susunod na sasabihin. Vince, may ibang eskwela na nag-offer sa akin ng scholarship. Ani Dan, habang tila'y nagdadalawang isip sa kanyang mga sinasabi. At isa itong oportunidad na mahirap tanggihan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang posibilidad na mawala siya sa akin. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, heto ngayon at may posibilidad na magbago ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Lilipat ka na ba? Tanong ko. Naguguluhan sa biglang pag-ikot ng mga pangyayari. Hindi pa sigurado, sagot ni Dan, ngunit halatang may pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero kailangan ko itong pag-isipan ng mabuti para ito sa kinabukasan ko. Tahimik akong napaupo, nag-iisip. Sa isang banda, gusto kong suportahan ang kanyang desisyon dahil alam kong mahalaga ito para sa kanya. Pero sa kabilang banda, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot sa posibilidad ng pagkawala niya sa aking buhay. Alam ko mahirap ito para sa atin, patuloy niya. Pero alam kong kaya nating lagpasan ito. Tumango ako. Pilit na nagpipigil ng emosyon. Kahit ano pa man ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Dan, suportado kita sa anumang desisyon mo. Ngumiti siya, ngunit alam kong may halong pag-aalala ang kanyang nangiti. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, ngunit sa likod ng aming mga ngiti at tawanan. Ang mga tanong na wala pang kasagutan ay patuloy na sumasagi sa aking isipan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang dumagundong ang isang malakas na kulog na sinundan ng isang nakabibinging kidlat. Napatingin kami pareho sa bintana at sa gitna ng liwanag na dulot ng kidlat, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa amin. Isang pamilyar na mukha. Nakatayo sa kabilang kalsada. Nakatingin sa amin sa loob ng kafe. Siya ang huli naming inaasahang makikita sa ganitong pagkakataon. At sa sandaling iyon, alam kong ang aming lihim ay hindi na mananatiling lihim pa. Lalong bumigat ang ulan habang papalapit na ako sa kanto ng eskwelahan ni Dan. Isa na namang araw ng tag-ulan na tila ba walang katapusan. Ngunit sa kabila ng lamig at pagkabasa, may kung anong init ang bumabalot sa akin tuwing naaalala ko ang mga sandaling lihim naming pinagsaluhan. Parang kailan lang, sa ulan din nagsimula ang lahat.
Mula sa malayo, nakita ko si Dan na nakatayo sa tapat ng gate ng kanilang eskwelahan. Basang-basa siya sa ulan. Walang dala kahit anong pananggalang. Agad akong napabagal sa paglalakad. Sinusubukang pigilan ng kabog ng aking dibdib. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ako. Parang may kung anong puwersang nagtutulak sa akin papalapit sa kanya. "Vince!" Tawag ni Dan nang makita niya ako. Agad kong itinaas ang aking payong at lumapit sa kanya. Ang mga mata niya, kasing liwanag ng mga kidlat na puna na paminsang pumapailan lang sa kalangitan. Sa kabila ng ulan, ramdam ko ang init ng kanyang ngiti. "Bakit ka nandito?" Tanong niya. Ang boses ay parang musika sa aking pandinig. "Hindi ko rin alam," sagot ko. Ngunit alam kong kasinungalingan iyon. Alam ko kung bakit ako nandito. Alam kong may kailangan kaming pag-usapan. May kailangan akong aminin. Hindi kami gumalaw sa ilalim ng payong. Sa halip, pinili naming makinig sa musika ng ulan sa paligid. Ramdam ko ang init ng kanyang bisig na bahagyang sumasagi sa akin. Ang mga sandaling iyon ay tila ba isang pelikula. Isang pelikulang ayokong matapos. "Alam mo," bigla niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. "Hindi ko akalaing magkakasundo tayo ng ganito. Varsity ka, at ako naman, masyadong abala sa mga gawain bilang student leader." Napangiti ako sa sinabi niya. "Oo nga pero sa tingin ko, doon din tayo nagkaintindihan. Pareho tayong may kanya-kanyang mundo pero nagtagpo pa rin." Tumango siya. Tila ba nag-iisip ng malalim. "Vince," tawag niya sa akin. Ngunit tila hindi niya maituloy ang kanyang sasabihin. "Dan, may gusto akong sabihin." Biglang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ko. Hindi ko na ito napigilan pa. Kailangan ko nang aminin ang matagal ko nang nararamdaman. Napatitig siya sa akin. Tila naguguluhan. Ano yun?" Huminga ako ng malalim. "Dan, matagal na kitang gusto. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero sa bawat oras na kasama kita, parang lahat ng problema ko nawawala. Sa tuwing umuulan, pilit kong hinahanap ang presensya mo." Natahimik siya. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang malakas na ulan sa paligid. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y tumigil ang oras. "Vince," pabulong niyang sabi, "hindi ko alam na ganito rin ang nararamdaman mo." Nagulat ako. "Ibig mong sabihin?" "Oo, Vince," putol niya. "Matagal na rin kitang gusto. Pero natatakot akong baka hindi mo ako seryoso. Na baka pansamantala lang ito." Ngunit bago ko pa man siya masagot, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Tila ba isang hudyat na may paparating na hindi inaasahan. Bigla akong naramdaman ng pagkabahala sa kanyang boses. At sa kabila ng pag-amin namin sa isa't isa, may kung anong bumabagabag sa akin. "Bakit ka natatakot?" tanong ko. Pilit na inaalam kung ano ang bumabagabag sa kanya. "Basta," sagot niya. "Hindi makatingin sa akin. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Ano yun?" Ngunit bago pa man siya makasagot, isang grupo ng estudyante mula sa kanyang eskwelahan ang dumaan. Tila ba mga asong nagmamadaling makahanap ng masisilungan mula sa ulan. Isa sa kanila ang nagtanong, "Dan, ikaw pa rin ba diyan? Halika na at baka magkasakit ka pa." Nagpaalam siya sa kanila ngunit hindi niya ako iniwan. Sa halip, mas hinigpitan niya pa ang hawak sa aking braso. "Vince, kailangan natin mag-usap ng masinsinan." "Hindi ngayon, pero kailangan natin." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sa kalagitnaan ng ulan at pag-amin, may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Ano kaya ang hindi niya sinasabi sa akin? Ano kaya ang lihim na ito na tila isang unos na paparating? Habang naglalakad kaming dalawa,
Naramdaman kong para kaming mga tauhan sa isang kwento na hindi pa tapos. Isang kwento na puno ng hiwaga at mga tanong na naghihintay ng kasagutan. At sa likod ng ulan, sa kabila ng aming pag-amin, ang lihim ni Dan ay patuloy na bumabagabag sa akin. Sa kabila ng aming nararamdaman, may isang bagay na nagkukubli sa dilim. Isang bagay na kailangan kong malaman. Ang ulan ay tila walang balak tumigil. Bumubuhos pa rin ito na parang may sariling buhay. Sa loob ng 3 linggo, halos araw-araw na kaming nagkikita ni Dan sa lumang waiting shed sa pagitan ng 2 eskwela namin. Kung sa unay tila aksidenteng nagkakasalubong kami, ngayon ay parang may hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa aming dalawa na magtagpo. Ang bawat patak ng ulan ay nagiging tulay sa pagitan ng aming mga mundo. Vince? Tawag ni Dan habang binabasa ang screen ng kanyang cellphone. Mukhang hindi na naman tayo makakauwi agad. Tumawag ang mama ko. Nag-aalala siya sa lakas ng ulan. Tumango ako. Tinatanggap ang sitwasyon. Sana may dala akong payong. Kaso wala. Sagot ko. Muli kong sinipat ang paligid. Tahimik at tila nag-aabang ang kalangitan ng panibagong hagupit ng ulan. Alam mo, Vince, sabi ni Dan na may malalim na pag-iisip. Parang ang ulan ang may dahilan kung bakit tayo palaging nandito. Napangiti ako. Oo nga no, parang may koneksyon tayo sa bawat patak. Bigla niyang iniabot ang isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Basahin mo ito pag-uwi mo ha. Nagulat ako, ngunit tinanggap ko ang papel. Ano to? Ngumiti siya, isang ngiti na may halong kaba at kasiyahan. Basta basahin mo na lang. Habang hinihintay naming humupa ang ulan, naging mas matindi ang tibok ng puso ko. Parang may kung anong bagay na malapit nang mangyari. Isang bagay na maaaring magbago sa lahat ng ito. Ang mga mata ni Dan ay naglalaro sa aking isip. May kung anong sikreto na nais niyang sabihin, ngunit hindi niya magawa sa ngayon. Vince, biglang sabi ni Dan, sa tingin mo ba, kung hindi dahil sa ulan, magkaibigan tayo ngayon? Napaisip ako. Sa totoo lang, wala sa plano ko ang makipagkaibigan sa isang student leader mula sa kalabang eskwela. Pero ang ulan ay nagbago ng lahat. Sa tingin ko, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Sagot ko. At ang pagkakaibigan natin ay isa sa mga iyon. Tumango si Dan, tila napapaisip din. May mga bagay na mahirap ipaliwanag, pero alam mong tama. Umalingaw-ngaw ang kulog. At ang mga patak ng ulan ay bumagsak na naman na tila nagmamadali. Tahimik kaming nakinig sa musika ng ulan. Sa bawat patak, nararamdaman ko ang pagtibok ng puso ko, na parang may misteryo itong gustong ipahayag. Maya-maya, humupa na ang ulan at kailangan na naming maghiwalay. Vince, ingat ka pa uwi, sabi ni Dan habang inaayos ang kanyang bag. Ikaw din, Dan. Basahin ko at tumamaya, na sabi ko, tinutukoy ang papel na iniabot niya. Naglakad na kami sa magkaibang direksyon, ngunit ang isip ko'y hindi mapakali sa laman ng papel. Ano kaya ang nakasulat doon? Ang munting papel na iyon ay tila naglalaman ng mga sagot sa tanong na bumabagabag sa akin sa bawat tagpo namin ni Dan. Pagdating ko sa bahay, agad kong binuksan ang papel. Isa itong liham, sinulat ng kamay ni Dan. Ang bawat letra ay maingat na isinulat, tila may bigat sa bawat salita. Vince, alam kong magkaiba ang mundo natin. At dahil sa ulan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na matamnatatan na makilala ang isa't isa. Pero hindi lang pagkakaibigan ang nararamdaman ko. May mas malalim pa akong nararamdaman para sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapahayag, kaya sinulat ko na lang sa papel na ito. Sana maintindihan mo. Hindi ko ito inaasahan, pero hindi ko rin kayang pigilan. Dan, napanganga ako. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon.
Ang ulan ay hindi lang pala tagpuan ng pagkakaibigan, kundi tagpuan din ng mas malalim na damdamin. Ngunit sa likod ng ligayang nararamdaman ko, may kaba sa dibdib ko. Ano ang mangyayari kapag nalaman ng iba ang tungkol sa amin ni Dan? Magkaibang eskwela kami. Magkaibang mundo. Paano kung hindi tanggapin ng mga tao ang nararamdaman namin? Napaupo ako sa kama, hawak-hawak ang liham ni Dan. Sa kabila ng ulan, sa kabila ng pagsubok na dala nito, ang lihim namin ay nagsimula sa isang tag-ulan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Handa ba kaming harapin ang bagyo ng mga pagsubok na dala ng aming nararamdaman? Sa labas, muling bumuhos ang ulan, tila isang palamuti sa simula ng aming lihim. Sa likod ng bawat patak, naroon ang tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Ngunit alam kong darating din ang araw na kailangan ko itong harapin. Parang kailan lang. Ang ulan ay isa lamang natural na pangyayari. Isang bagay na hindi ko binibigyan ng pansin. Pero mula nang makilala ko si Dan, tila ba ang bawat patak ng ulan ay may dalang lihim na mensahe. At ang bawat pag-agos nito ay nagdadala sa akin ng alaala ng aming mga pagkikita. Sa kabila ng pagiging varsity player sa isang prestihiyosong eskwelahan, hindi ko inasahan na ang isang tag-ulan ang magiging daan para makilala ko ang isang tao mula sa ibang mundo. Nagsimula ang lahat sa isang karaniwang araw ng Hunyo. Pauwi na ako mula sa practice ng basketball nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong dalang payong, kaya't nagdesisyon akong maghintay sa isang maliit na tindahan sa tapat ng eskwelahan ni Dan. Para sa akin, iyon ay isang pamilyar na lugar dahil madalas itong tambayan ng mga estudyante sa kanilang paaralan. Habang naghihintay, bumungad sa akin si Dan. Kilala ko siya dahil madalas siyang lumalabas sa dyaryo ng kanilang eskwelahan bilang student leader na may malasakit sa kapwa. Sa kanyang nakangiting mukha, tila ba walang anumang problema ang hindi niya kayang ayusin. Nagulat ako nang makita ko siyang papalapit. Dala ang isang malaking payong na tila ba hindi alintana ang pag-ulan. "Vince, di ba?" Bati niya, na nagbigay ng kakaibang init sa malamig kong pakiramdam. Nagulat ako na kilala niya ako, ngunit hindi ko ipinahalata. Napatango na lamang ako habang pinagmamasdan siya. "Akala ko'y maghihintay ka ng matagal dito," ani Dan, sabay alok ng payong. "Baka gusto mong sumabay sa akin hanggang sa sakayan." Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noon. Sa kabila ng pagiging magkaibang eskwelahan, tila ba may koneksyon kami na higit pa sa mga papel na ginagampanan namin sa aming mga institusyon. Sumabay ako sa kanya, at doon nagsimula ang aming lihim na ugnayan. Sa bawat tag-ulan, nagiging palatandaan ito ng aming muling pagkikita. Madalas kaming magtagpo sa mga lugar na tila ba alam naming kami lang ang naroroon. Sa ilalim ng mga puno na nagsisilbing silong. Sa mga kainan na nagtatago sa aming presensya mula sa mga kaibigan at kakilala. Sa bawat pag-uusap namin, natutunan kong hindi lamang siya isang mahusay na leader, kundi isang taong may malalim na pananaw sa buhay. Hindi ko inasahan na ang isang simpleng tag-ulan ang magpapabago ng takbo ng aking mundo. Sa kabila ng pagiging varsity player, naisip ko kung paano nag-iba ang aking pananaw sa lahat ng bagay. Ang dating mahirap na sitwasyon sa pagitan ng dalawang magkaibang eskwelahan ay nagmistulang isang hamon sa aming dalawa. Hindi ko alintana ang mga mata ng ibang tao. Dahil sa bawat pagkikita namin ni Dan, natutunan ko ang halaga ng pagkakaibigan. At higit pa roon. Ngunit sa likod ng mga ngiti, sa likod ng mga kwentuhan sa ilalim ng ulan, hindi ko maikakailang may takot sa aking puso. Paano kung malaman ng mga tao?
Paano kung biglang magbago ang lahat sa isang iglap? Hanggang kailan kami magtatago sa likod ng tag-ulan? Isang araw, habang kami ay naglalakad sa gilid ng eskwelahan ni Dan, may napansin akong kakaibang bagay. Ang isang estudyante mula sa kanyang eskwelahan ay tila ba may nakikita mula sa malayo. Hindi ko alam kung ano ito, pero naramdaman ko ang bahagyang kaba sa aking dibdib. Dan, parang may nakatingin sa atin, bulong ko, habang pinipilit na maging kalmado. Napatingin siya sa direksyon na tinuturo ko, at napansin niya rin ang estudyante. Ngunit sa halip na mag-alala, ngumiti siya sa akin. Wala yan, Vince. Sanay na ako sa mga ganyang bagay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapakalma, hindi ko mapigilan ang kabang nadarama. Sa bawat hakbang namin patungo sa sakayan, naramdaman kong may nagbabadyang mangyari. At sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa amin, tila ba may nagtatagong lihim na handang bumulaga sa amin anumang oras. Pagdating namin sa sakayan, nagpaalam kami sa isa't isa. Pero ang huling ngiti ni Dan ay nag-iwan ng tanong sa aking isipan. Ano ba ang tunay niyang nararamdaman? At ang mas nagdudulot ng kaba sa akin, ano ang susunod na mangyayari? Habang pauwi, bumuhos muli ang ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ba may kakaiba sa hangin. Parang may nararamdaman akong hindi lang basta ulan ang bumabagsak. Sa isang sulok ng aking isipan, may bumulong na isang lihim na handang magbago ng lahat. Ano kaya ito? At sa pagpatak ng huling patak ng ulan, naramdaman kong may isang bagay na nagbabadya sa likod ng mga ulap. Isang twist na maaaring magbago ng lahat sa isang iglap. Mula nang magsimula ang tag-ulan, tila ba mas madalas kong nakikita si Dan, ang leader estudyante mula sa kalapit na paaralan. Sa bawat pagpatak ng ulan, nahahanap ko ang sarili kong naglalakad sa makipot na daan na nag-uugnay sa aming eskwela. Ang daang iyon, na dati simpleng ruta lamang, ay naging tulay sa pagitan ng aming dalawang magkaibang mundo. Isang hapon, habang bumubuhos ang ulan, nakatayo ako sa ilalim ng lumang puno sa gilid ng daan. Pinagmamasdan ko ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Nag-iisip kung kailan ko muling makikita si Dan. Isang kalansing ng payong ang pumukaw sa aking pansin. At sa likod ng mga patak ng ulan ay natanaw ko siya. Si Dan, nakangiti habang papalapit sa akin. Vince! Tawag niya. Habang ang kanyang mga hakbang ay bumibilis. Tila ba nais niyang magtago mula sa walang tigil na pagbagsak ng ulan. Bakit ka nandito? Tanong ko, habang ang aking tingin ay nakatuon sa kanyang mga mata. Sa kabila ng ulan, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang init sa paligid. Nais ko lang makasama ka, sagot niya, habang inilalapit ang kanyang payong upang masilungan ako. Sa ilalim ng payong, mas naging maliwanag ang kanyang mukha, na para bang ang ulan mismo ay nagbibigay diin sa kanyang kagandahan. Habang kami naglalakad, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat detalye ng kanyang kwento. Ang kanyang mga pangarap, ang mga hamon bilang leader estudyante, at ang kanyang pagnanasa na baguhin ang kanyang paaralan. Sa bawat salitang binibitawan niya, mas lalo kong nararamdaman ang koneksyon sa pagitan namin. Tila ba ang ulan ay nagiging musika sa aming pag-uusap? Nagbibigay ritmo sa bawat hakbang na aming tinatahak. Ngunit sa gitna ng aming kwentuhan, isang bulong ng hangin ang nagdala ng kakaibang pakiramdam. Para bang may kung anong misteryo ang bumabalot sa paligid. Biglang tumigil si Dan sa paglalakad at hinarap ako ng seryosong tingin. Vince, may kailangan akong sabihin sa'yo. Anya, habang ang kanyang mga mata ay tila ba nag-aalab. Ano yon? Sagot ko. Ang aking puso ay nagbabadyang bumilis ang tibok.
May isang bagay na matagal ko nang itinatago. Isang bagay na hindi mo pa alam tungkol sa akin. Patuloy niya, habang ang kanyang boses ay nagiging mas mababa, halos hindi marinig sa ulan. Sa puntong iyon, naisip ko ang lahat ng posibilidad. Baka may kinalaman ito sa kanyang pamilya, sa kanyang eskwela, o baka sa ating dalawa. Ang pag-asa at takot ay magkasabay na bumabalot sa aking dibdib. May lihim ako na kailangan mong malaman, sabi ni Dan. At sa isang iglap, ang mundo ay tila ba tumigil upang bigyang diin ang sandaling iyon. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Ngunit tila ba ang bawat patak ay nagdadala ng pag-asa. Anong lihim? Tanong ko. Habang ang aking hininga ay halos hindi lumalabas sa tensyon ng sandaling iyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likuran namin. Ang tunog ng isang bumagsak na sanga mula sa puno ay nagbigay sa amin ng takot. Agad kaming tumakbo palayo sa lugar. Ang aming mga puso ay puno ng kaba. Pagkatapos ng insidenteng iyon, natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang lilim ng lumang tindahan, humihingal at basang-basa. Sa kabila ng takot, ang mata ni Dan ay nanatiling determinado. Tila ba ang kanyang lihim ay hindi maitatago sa kabila ng mga pangyayari. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko na siya muling tinanong. Ang kanyang lihim ay nagbigay ng bagong kulay sa aming relasyon, isang senyales na may mas malalim pa sa pagitan namin na hindi ko paganap na nauunawaan. Ang pag-ulan ay patuloy na bumabalot sa amin, ngunit ang aming mga puso ay tila ba nag-uusap sa isang paraang hindi namin maipaliwanag. Sa ilalim ng lilim, habang ang ulan ay unti-unting humihina, ang aming mga mata ay nagtagpo. Ang sandaling iyon ay puno ng inaasam at pag-aalinlangan, na para bang ang mundo ay nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. Ang aming lihim ay nananatiling nakabitin sa hangin, isang kwento na hindi pa tapos. Ngunit puno ng pag-asa sa kabila ng tag-ulan. Sa puntong iyon, alam ko na ang aming relasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaibigan o pag-ibig. Ito'y tungkol sa pagtuklas sa mga bagay na hindi pa namin lubos na nauunawaan at sa pagharap sa mga lihim na darating sa amin. Sa kabila ng ulan, ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, puno ng misteryo at pag-asa. Sa pag-ikot ng tag-ulan, tila nagbago na rin ang takbo ng aking mundo. Hindi ko na mabilang ang mga araw simula nang magsimula ang aming lihim ni Dan. Sa kabila ng pagkakaiba ng aming mga eskwela at mga responsibilidad, parang laging may isang kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin tuwing may pagkakataon kaming magkasama. Isang hapon, matapos ang practice sa varsity, napagpasyahan kong dumaan sa paborito naming tagpuan sa plaza. Umaambo na naman, kaya't sinigurado kong dala ko ang aking hoodie. Sa hindi malamang dahilan, tuwing umuulan, ay parang mas lumalapit ang loob ko kay Dan. Siguro, dahil sa unang pagkakataon naming nagkakilala, sa ilalim ng isang payong na tagpi-tagpi at sa gitna ng pagbuhos ng ulan. Nang makarating ako sa plaza, nakita kong nakaupo na si Dan sa aming paboritong bangko, abala sa pagbabasa ng isang libro. Napangiti ako. Hindi ko maiwasang humanga sa kanyang determinasyon at pagiging seryoso sa pag-aaral. Lumapit ako ng dahan-dahan at umupo sa tabi niya. "Kanina ka pa?" Tanong ko habang inaalis ang ilang patak ng ulan sa aking buhok. "Hindi naman, naisip ko lang na baka mas mauna ka ngayon," sagot niya. Hindi iniaangat ang kanyang mga mata mula sa binabasang libro. Pero kita ko ang ngiti sa kanyang labi. Kahit na marami kaming pagkakaiba, nagawa naming punan ng puwang na iyon sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ito. Ang mga oras na magkasama kami, kahit pasandali lang. At sa bawat pag-uusap namin,
lalo kong nakikilala ang lalim ng kanyang pagkatao. Siya ang student leader na palaging abala sa mga proyekto para sa kanilang eskwela. Pero sa likod nito'y isang taong may simpleng pangarap at pag-unawa sa buhay. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga bagay na nangyari sa araw namin. Ang mga laro ko sa varsity, mga bagong proyekto ni Dan, at kahit ang mga walang kwentang bagay na napapansin namin sa paligid. Tila ba nagiging mas makulay ang bawat kwento kapag siya ang kausap ko? Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, napilitan kaming magkubli sa ilalim ng isang malaking puno. Ang hangin ay malamig at nakakakiliti sa balat, ngunit kakaibang init ang nararamdaman ko sa presensya ni Dan. Sa ilalim ng payong na iyon, tila kami lang ang tao sa buong mundo. Alam mo ba? Minsan, iniisip ko kung hanggang kailan natin mapapanatili ito. Bigla niyang sabi, na ikinagulat ko. Bakit mo naman naisip yan? Tanong ko. Pilit na hindi ipinapakita ang pag-aalala sa aking boses. Sa lahat ng ito, lihim tayo, Vince. Magkaibang eskwela, magkaibang mundo. Hindi ba nakakabahala kung paano tayo nagiging isang malaking tanong mark sa bawat isa? May lungkot sa kanyang mga mata. Isang bagay na bihira kong makita mula sa kanya. Napabuntong hininga ako. Alam kong tama siya. Sa kabila ng saya at kilig ng aming relasyon, laging may takot na baka isang araw, hindi na namin maitawid ang agwat sa pagitan namin. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko magawang bitawan kung ano man ang meron kami ngayon. Baka nga! Sagot ko sa wakas. Pero habang nandito tayo, habang nararamdaman natin ito, ayaw kong isipin na mali ang ginagawa natin. Natahimik kami. Ang mga patak ng ulan ay tila musika sa aming paligid. Binabalot kami ng isang tahimik na sandali na puno ng pag-unawa. At sa gitna ng katahimikan, bigla niyang hinawakan ng aking kamay. Vince, may gusto akong sabihin. Simula ni Dan, at ramdam ko ang pagkabog ng kanyang dibdib. May isang bagay akong natuklasan, kamakailan lang. Napatitig ako sa kanya, kinakabahan sa kung ano man ang susunod niyang sasabihin. Ano yon? May isang event na pinaplano ang school namin. At may mga ibang estudyante mula sa school niyo ang imbitado, sabi niya. At tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isa ka sa mga pangalan sa listahan, Vince. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan ito. Kung totoo ang sinasabi niya, ibig sabihin ay magkikita kami sa isang lugar na hindi lihim, hindi tago. Isang pagkakataon na makita kami ng ibang tao na magkasama. Ngunit bago ko pa man maitanong kung paano niya nalaman ito, isang malakas na kulog ang dumagundong. At kasabay nito ang biglaang pagdating ng tawag sa kanyang telepono. Kitang-kita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon habang sinasagot ang tawag. Pagkababa niya ng telepono, agad siyang bumaling sa akin, ang mga mata niya'y puno ng pag-aalala. Vince, may nangyari. Kailangan ko nang umalis agad. Aniya, habang nagmamadali siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Anong nangyari? Tanong ko, pero hindi na siya nakasagot. Sa halip, binigyan niya ako ng isang mahigpit na yakap bago tuluyang umalis. Naiwan akong nag-iisa sa ilalim ng puno, bumubuhos pa rin ang ulan, at puno ng mga tanong sa aking isipan. Ano ang nangyari? At bakit parang isang masalimuot na bagyo ang biglang dumaan sa aming tahimik na tagpuan? Ang ulan ay tila walang kapaguran sa pagbuhos, at ang bawat patak nito ay tila nagkukubli ng mga lihim na kami lang ni Dan ang nakakaalam. Sa kabila ng ingay nito, ang mundo sa aking paligid ay nanatiling tahimik, na parang ang mga tunog ng ulan ay pumapawi sa lahat ng distractions. Sa kabila ng magkaibang eskwela namin,
Ang tag-ulan na ito ay naging tulay ng aming mga puso. Nagsimula ang araw ko sa karaniwang umaga bilang isang varsity player. Ang practice ay mahirap, gaya ng dati, ngunit ang pag-iisip ko ay lumilipad patungo kay Dan. Hindi ko maalis sa isipan ko ang mga ngiti niya, ang mga palitan naming mensahe, at ang mga lihim na tagpo sa ilalim ng mga lumang payong. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang nangyari. Habang naglalakad ako patungo sa gym, napansin kong may isang envelope na nakasiksik sa locker ko. Walang pangalan, walang marka, kundi isang simpleng papel na naglalaman ng mensahe. May kailangan kang malaman tungkol kay Dan. Nabahala ako. Sino ang nagsulat nito? At ano ang ibig sabihin ng mensahe? Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpatuloy ako sa araw ko. Ngunit ang mensahe ay nananatili sa likod ng isipan ko. Pagkatapos ng klase, nagdesisyon akong maglakad-lakad sa campus upang magpahinga. Sa kabila ng ulan, ang mga alaala ng mga tagpo namin ni Dan ay nagbigay ng init sa akin. Naglakad ako patungo sa paborito naming tagpuan. Isang maliit na sulok ng parke na madalas naming pagtaguan sa tuwing gusto naming makaiwas sa gulo ng mga eskwela. At doon ko siya nakita. Si Dan, nakatayo sa ilalim ng lumang puno. Basang-basa sa ulan, ngunit may ngiti sa labi. Tila hindi siya nababahala sa ulan. Sa halip, parang sinasalubong pa niya ito. Lumapit ako at nagkubli sa ilalim ng kanyang payong. Ang mga patak ng ulan ay naglalambing sa paligid namin. Vince, simula ni Dan, na tila may gustong sabihin, ngunit nag-aalinlangan. May gusto akong sabihin sa'yo. Napatitig ako sa kanya, nag-aabang sa susunod niyang salita. Ang tibok ng puso ko ay tila nakikisabay sa ritmo ng ulan, mas mabilis at mas malakas. Alam mo, hindi lang tayo ang may alam sa mga tagpo natin. Wika niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. May mga mata sa paligid na nakamasid. Nagulat ako. Sino? Paano? Ngunit bago ko pa man makapagtanong, naramdaman ko ang isang presensya sa likuran ko. Isang anino, isang pamilyar na boses. Vince, Dan, ang sabi ng boses. Ang tono ay malamig at puno ng galit. Akala niyo ba walang makakaalam sa ginagawa niyo? Lumingon kami ni Dan at doon namin nakita si Alex, ang kapwa varsity player na matagal ko nang kakilala. Ngunit ang ekspresyon sa mukha niya ay hindi ko pa nakita noon. Isang halong pagkamuhi at inggit. Alex, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo. Sagot niya. Ang mga mata ay nagliliyab. At hindi ko hahayaan na ituloy niyo ang kalokohang ito. Si Dan ay napatigil. Ang mukha ay puno ng alinlangan. Alam niyang delikado kapag kumalat ang balitang ito. Alam niyang maaaring makaapekto ito sa kanyang reputasyon bilang student leader at sa akin bilang varsity player. Alex, hindi mo naiintindihan. Simula ni Dan, ngunit pinutol siya ni Alex. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Basta't siguraduhin niyo na ititigil niyo na to. Banta niya, bago tumalikod at nawala sa likod ng mga puno. Naiwan kaming dalawa, basang-basa sa ulan at puno ng tanong. Ano ang gagawin namin? Paano namin haharapin ang ganitong sitwasyon? Alam namin na ang lihim na pag-iibigan namin ay nasa panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang init na dala ng bawat tagpo namin. Ang pag-asang dala ng bawat patak ng ulan. Alam ko na sa kabila ng mga pagsubok, hindi kami basta-basta susuko. Hindi tayo magpapatalo, Vince! Wika ni Dan. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Kahit ano pang mangyari. Tumango ako. Ang puso ko ay puno ng tapang, ngunit sa likod ng isipan ko, ang tanong ay nanatili. Ano nga ba ang kailangan kong malaman tungkol kay Dan? At paano namin haharapin ang susunod na kabanata ng aming kwento?
Ang ulan ay patuloy na bumuhos. At sa bawat patak nito, isang bagong lihim ang nagkukubli. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pag-ibig namin ay nananatiling matatag. Sa kabila ng unos ng tag-ulan,